kinalulugdan ng Diyos ang ating pagsunod kaysa paghahandog. Pag-asa kay Jesus at pagsunod kay Jesus. Ito ang mga tanda ng tunay na deboto. Siya lamang ang maaasahan natin. Siya ang lagi nating sundin. Pambansang dambana, pambansang pista, pambansang debosyon, mabiyaya at makasaysayan ang Nazareno 2025. Ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino, tumatanggap ng deboto at nagsusugo ng disipulo, sumusunod sa kalooban ng Diyos na ipapakita niya si Jesus sa debosyon, traslasyon at misyon ng kanyang buhay. Jesus Nazareno. Mas kinalulugdan ng Diyos ang ating pagsunod kaysa paghahandog. Pag-asa kay Jesus at pagsunod kay Jesus. Ito ang mga tanda ng tunay na deboto.
Nazareno. Mas kinalulugdan ng Diyos ang ating pagsunod kaysa paghahandog. Pag-asa kay Jesus at pagsunod kay Jesus. Ito ang mga tanda ng tunay na deboto. Siya lamang ang maaasahan natin. Siya ang lagi nating sundin. Pambansang dambana, pambansang pista, pambansang debosyon, mabiyaya at makasaysayan ang Nazareno 2025. Ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino, tumatanggap ng deboto at nagsusugo ng disipulo, sumusunod sa kalooban ng Diyos na ipapakita niya si Jesus sa debosyon, traslasyon at misyon ng kanyang buhay.
Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Panginoong Diyos, Ama na natin at sa Panginoong Kristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa katawan. Kay Jesus bubukal ang ating pag-asa at lakas upang patanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, magpapakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinaluludan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpakindapat nawang naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito'y sila'y pinadalhan ng Panginoon na makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Dalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin niya si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon, hindi mamamatay. Gayon na ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o dinigin, salita kong binigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na kalinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Dadagwa
Sapagkat noong sila'y dilipuli na ng Diyos, nagsisisi ang karamihan sa Kanya'y nagbabalik loob. Noon sila nagunitang ang sanggalang nila ang Diyos, ang kataas-taas ng Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimutan ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pagkunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman palibhas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tampil. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawakasin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila nililimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Manatiling nakatayo sa pagbabasbas ng mabuting balita. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa ilalim ng madilim na kalangitan, nagtitipon ng sambayanan bilang mga deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alas 12 na ng gabi, oras na ang karamihan ay papahinga. Ngunit para sa mga anak ng Nazareno, ito ang oras ng mas malalim na pagninilay. Pagod man ang katawan, muling nagigising ang pananampalataya, sapagkat ang paglapit sa Nazareno hindi lamang gawain ng araw, kundi paninindigan ng buong buhay. Ang tema ng kapistang ito, dapat siyang tumaas at ako naman ay bumaba.
ay isang paalala na ang tunay na debosyon ay hindi nakikita sa taas ng posisyon, lakas ng impluensya, o dami ng papuri, kundi sa kakayahang magpakumbaba alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Ito ang mismong landas na tinahak ng Nazareno, ang landas ng pagbaba upang ang sangkatauhan ay maitaas. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, nasaksihan natin ang bayan ng Israel na napuno ng reklamo at kawalan ng tiwala. Sa kanilang pagod at pagkainip, pumasok ang kamatayan sa kanilang kampo. Gayunman, hindi inalis ng Diyos ang hirap sa isang iglap. Sa halip, inuutos niya kay Moises na itaas ang ahas na tanso at ang sino mang tumingin dito ng may pananampalataya ay gagaling at mabubuhay. Ang kaligtasan ay dumating hindi sa pagtakas sa problema, kundi sa pagtingin sa itinaas na tanda ng pag-asa. Ito ang lohika ng pananampalataya. Ang tumingin sa Diyos sa gitna ng sugat, di sa kawalan ng sugat. Ito rin ang pinapahayag ng salbong tugunan. Paulit-ulit mang magtaksil ang bayan, paulit-ulit nagpakita ng awa ang Diyos. Siya ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad, hindi agad nagpaparusa, kundi patuloy na nag-aanyaya ng pagbabalik loob. Sa ganitong konteksto, ang Nazareno ay hindi larawan ng isang Diyos na malayo at mapaghiganti, kundi ng Diyos na nanatili sa gitna ng kahinaan ng tao, isang Diyos na marunong magpakababa upang tayo ay huwag tuluyang mapahamak. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pedro sa mga taga-Pilipos, maliwanag na ipinakita ang sentro ng ating tema. Si Kristo, bagaman kapantay ng Diyos at hindi nang hawakan sa kanyang pagka-Diyos. Sa halip, nagpakababa siya, nag-anyong alipin at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ang pagbaba ni Kristo ang naging daan ng kanyang pagtaas. Dahil dito, siya'y itinanghal ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kalulatian ay hindi nauna. Dumating ito matapos ang kababaang loob. Ito ang parehong katotohanang ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kung paanong itinaas ang ahas gayon din dapat itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus na sa paningin ng mundo ay tanda ng kahihiyan at pagkatalo ay naging trono ng kaligtasan. Sa pag-angat ni Kristo sa krus, inangat din niya ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Sa liwanag ng mga pagbasang ito, ang debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, hindi lamang emosyonal na paglapit o taunang tradisyon. Ito ay isang pamumuhay. Sa bawat posisyon, bawat paghawak ng lubid, sa bawat sigaw ng Viva Señor, itinataas natin si Kristo. Ngunit ang tunay na tao
Ang tunay na tanong ay nananatili. Habang siya'y itinataas natin, handa ba tayong na bumaba? Handa ba tayong isang tabi ang ating yabang, galit at panriling interes upang siya ang mangimbabaw sa ating buhay? Bilang simbahan, kahit sa loob ng isang roleplay na komunidad, totoo lamang tayo kapag isinasabay natin ang diwa ng Nazareno, ang maglingkod kaysa maghari, ang makinig kaysa mangibabaw, ang magmahal kahit mahirap. Ang pagbaba ay hindi kahinaan. Ito ang daan ng tunay na lakas. Ang pagpapakababa ay hindi pagkawala ng dangal. Ito ang daan tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa gabing ito, sa harap ng poong Nazareno, inaanyahan tayong lahat na gawing personal ang tema ng kapistahan. Huwag lamang itong sambitin, kundi isabuhay. Dapat siyang tumaas sa ating mga desisyon, sa ating pakikitungo sa kapwa, sa ating palataya, even when no one is watching. At habang siya'y tumataas, hayaan nating bumaba nang humahadlang sa kanyang paghahari sa ating puso. Sa uli, ang Nazareno ay nananatiling paalala na ang Diyos na bumaba para sa atin ay ang Diyos ding mag-aangat sa atin. Sa kanyang krus, natutunan natin na ang tunay na pagtaas ay nagsisimula sa pagpapakababa. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva! Magsitayo ang lahat. So,
Siupo para sa pag-aalay.
Angin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Pagbunyag natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, ni Miguel na aming Obispo sa platapormang ito. Ako ang iyong abang lingkod na kanyang katuwang at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Gawa namin ang pagpupuri sa nararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salam para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng inihiling na Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan at dakilang araw at pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na may pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po muna Magsiupo. tayo, mga kapatid, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Tumatak na po ang alas 12 ng umaga. Ang ibig sabihin po nito ay sumapit na ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya't bigyan po natin siya ng papuri, parangal at pasasalamat bilang tanda ng ating pasasalamat sa Kanya. Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Po muna sa lahat, mga kapatid, walang hanggang pasasalamat po sa mga taong naghandog ng 9 na araw ng nobena mula December 31 hanggang January 8. Sa bawat panalangin na iniali po ninyo ay sa taimtim na pakikibahagi, malalim po ang inyong pagtatalaga kay Kristo. Walang hanggang pasasalamat po sa mga sakristan, sa mga altar servers, at sa lahat ng mga naglingkod sa simbahan. Sa bawat serve nyo sa liturgy, taos puso po ang aming pasasalamat sa inyo. Walang hanggang pasasalamat po sa live streamers at buong social communication service, sa buong team ng SOCOM, sa pamamagitan ng inyong sa pamamagitan ng social media ay naipamalas po ninyo ang debosyon ng mahal na poong Jesus Nazareno, lalo-lalo na sa TikTok at sa Facebook. Salamat po sa mga voluntaryo at developers ng game na may buong pusong naglaan ng kanilang talino, oras at pagkamalikhain upang likhain at baguhin ang ating mapa dito sa Roblox. Sa inyong tulong, mas lalo pong naipibigay sa buong bayan ng Quiapo ang kanilang district ng may release, ng may magandang aspect at may accuracy. At sa huli, higit sa lahat, walang hanggang pasasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Sa Kanya na patuloy na naglalakad kasama ang Kanyang bayan, sa Kanya na hindi napapagod magmahal, magpatawad at magbukat ng krus para sa bawat isa sa atin. Sa Kanyang walang katapusang biyaya at habag, sa Kanyang walang katapusang awa sa atin. Kami ay patuloy na bumabangon, patuloy na nananalig at patuloy na sumusunod kahit sa gitna ng kahinaan at pagsubok. Naway po, mga kapatid, sa kapistahan na ito, nawa ay mas lalo nating bigyan ang ating kapwa ng biyaya ng ni Jesus. Viva poong Jesus Nazareno! Magandang gabi po sa ating lahat. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ganap na alas 3 bukas ay gaganapin po natin ang Rotraslasyon 2025. Ilang paalala po mula sa ating butihing arsobispo na ang tunay na debosyon sa mahal na Jesus Nazareno ay nagmumula sa puso. Hindi natin may kukumpara ang ating debosyon sa ibang deboto sapagkat tayo may iba't ibang paraan na ipakita ang pagmamahal at pagdedebosyon sa Jesus Nazareno. Hindi natin naisusukat kapag kinukumpara mo ang gawain mo sa iba, sa pagdedebosyon ng iba. Hindi po nasusukat ang debosyon sa ganda ng imahen, sa maganda man yan o sa salita ng isa nating kapatid sa pananampalataya, kahabag-habag, kababalaghan. Ang Nazareno ay si Jesus, hindi po ang kahoy na nakaukit. Ang Nazareno ay si Jesus na siyang naghahari sa puso natin magpakailanman. Amen. Amen. Viva poong Jesus Nazareno. Viva. Praise the Lord.
Magsitayo ang lahat. Ay, naka-mic pala ako. Nais ko ring pasalamatan ang mga nagkayak sa ating mga places simula ng mga Novena Masses nung nasa Quiapo pa tayo at ngayon nandito tayo sa Quirino Grandstand ang kayak para sa ating ang gumawa ng kayak sa ating selebrasyon ngayong gabi ay si Vin Kwekwe. Yes. Thank you. Maraming salamat sa iyo. At ayaw ko na lang pasalamatan yung pero sige, pasalamatan na rin natin yung nagkaya po. Ang pangalan niya, Flipsy na lang. Sige na, Flipsy na lang para matapos na. Maraming salamat at bukas sana dumalo tayong lahat at ipakita natin kahit dito sa platapormang ito na deboto tayo ng mahal na Senyor. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesu Kristo, na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya ay mamamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! 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 Padre Jesus Nazareno, sinasamba Kasalanan, bam. Sinamatayan at sagisag ng aming kaligtasan. Bam. Kana. Bam. Nuestro Padre Jesus Nazareno, bam. Picture na po. Padre. Gusto niya ako na lumapit dito.
Poong Jesus Nazareno. Viva!